Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, Kabayan Pisces. This reading is for you, August 16, second half. Second half ng August 2026. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher. At sa mga bagong pasok dyan, welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Sa mga nagpa-personal reading, marami din pong salamat. Kung gusto mo ng personal reading, at energy lang mo talaga ang gusto mong makuha natin, is punta kayo dyan sa aking YouTube sa description below or sa pinaka-YouTube mismo na dyan po yung link ng aking FB. Pwede nyo ako i-message sa Messenger for the details. Or lalagay ko dyan sa screen ng aking video ang aking FB. I-check nyo lang din maigi para hindi kayo ma-scam kasi may nanggagaya sa aking Pisces. General reading. Hindi mo to personal reading ha. Huwag assuming, okay? But still, sana makatulong sa iyo. Energy reading tayo. Ibig sabihin, babae ka man o lalaki. Ganun lang yon. Tingnan natin, Pisces. Pisces, we have base. May mga bagong base ba kayo? O kaya naman is nandun yung point na may secret admirer ka. When it comes sa admirer, hindi lang kasi yan sa babae, lalaki, na crush mo, ganyan. When it comes sa admirer kasi, pwedeng kapatid, anak, magulang, karelasyon, kasama sa trabaho, or maybe you admiring someone, no? Pwedeng na humahanga ka sa kanya kasi ganito siya, kasi ganun siya, o kaya magulang mo, hinahangaan mo siya, yung kapatid mo, or pwedeng may tao rin na hinahangaan kanya. No, kumbaga handun yung they admire you. No, parang ikaw yung ginagawa niyang model. Alam mo yung parang ikaw yung ginagawa niyang yung someday, halimbawa someday kaya ko rin yan. Yung parang ikaw yung model niya. Ikaw yung inspiration niya, ba ganun. Or maybe this is you with someone ha. Nandun yung point. And control your anger and you will be sorry. Maging kalma lang kayo din sa situation, maaaring may mga bagay o sitwasyon na pwedeng maganap o mangyari, or wag ka na lang din makisawsaw. Kasi at the end, you will be sorry. Kontrolin mo yung sarili mo, okay? Nandun yung point na yun. Ingat kayo sa mga kulog-kidlat to. And syempre, we have the heart. Love, deep affection, and caring. Pwedeng may tao na you give your love, deep, and affection pagdating sa kanya, or someone is makakaramdam ka pagdating nito. Makakaramdam ka sa kanya ng ganito. No, sa iba sa inyo. Sa iba sa inyo, baka mahandun yung point of crush, love, ganyan, o may mga bagong parating sa iba sa inyo, sa nakita ko dito. But still, mag-ingat ka pa rin, no, kung may mga bagong parating kasi lightning. Baka makuryente ka at the end, oh my God, hindi pala siya, di ba, mga hanggan na sitwasyon. Ingat na lang din. Or pwede rin yun sa mga halimbawa, yung mga taong ko-connect sa'yo with comes on internet, social media, ganyan, o kaya yung mga ko-connect sa'yo na kung magko-connect yan sa pera, ingat ka lang din, pwedeng mag-mess yun kasi we have the lightning, diba? Sa iba sa inyo, when it comes to base, tsaka itong si lightning, ibig sabihin may tao na gumagamit o may nagpapanggap, ibig sabihin mga fake account, no? Yan. Ingat kayo sa mga fake account or doble karang account. Doble karang account. Yan, yung mga hindi totoong account. Kumbaga mga nagpapanggap, ganyan. Ingat na lang ha. O baka ikaw yung isa ka doon. And meron tayong beetle. Siyempre, good fortune sa iba sa inyo. Pag nakita kayo, ano mo swerte yung beetle? Baka makita ka ng beetle? Kasi swerte yan. Lalo na pag pumasok siya sa bahay mo o kaya sa veranda mo, ganyan. Swerte. Pero huwag niyo papatayin na kasi bad luck yon. Yan. Pwede niyo yan siyang i-keep or ilagay niyo sa isang halaman, ganyan. Tapos magkusa naman siyang mag-give up na ibig sabihin, pwede siyang may mga time kasi na mismo siya magpapatiwakal siya. Ito. I-keep niyo yun. Ang swerte kasi dito is yung kulay green siya na may goldies. Green color green yan, tapos makikita mo may goldish siya. May konting gold yung niya, color niya. Yun. Yan, may mga good fortune sa'yo. Congratulations sa nakita ko sa'yo dito. But comes sa good fortune kasi, di ba, parang drain siya, summer, stone. Alam mo yung point na there's a hardship or difficulties happen sa buhay mo na malalakpasan mo. Yan. Kasi you are guided. No? And we have the broken wishbone. Wish will not be granted. Sa ngayon, maaring hindi siya
para sa'yo sa ngayon. Ibig sabihin, this is a delay, madi-delay, or i-delay, or ipagpapaliban mo talaga. Ganyan. May mga sitwasyon na hindi pa timing. Hindi pa, this is not the right timing para sa'yo. Kasi di sa fortune eh. No? Yan. Pwede rin ito sa situation na may mga tao or may tao na they broke your heart kasi we have the heart, or may mga tao na magkakaroon ng disappointment, dismaya, irita, inis, mga intense, lungkot, di pagkakaintindihan, separation, depression, or may mga taong nangangako or pangangako na hindi matutupad. Or kung pwede rin sa ikaw, pwedeng ikaw rin to na rin may pangako ka sa sarili mo na hindi mo matupad-tupad, di ba? Halimbawa sa pera, o halimbawa sabi mo magda-diet ka na pero hindi mo magawa. O kaya yung sabi mo hindi ka na magiging malambot pero malambot ka pa rin. Yung mga kung ano man yan na para sa iyo, no? Yan. And syempre, light-hearted, carefree time. Okay, dito sa sitwasyon, kasi this a jug, yan, baka may mga lumang jug na kayo, no? Na, kung lumang jug yan na ano, iba sa inyo, nag-ano ba kayo ng mga antique? Nagko-collection ka ng antique? Ingat kayo sa antique. O kaya yung mga nabibili sa mga ano, sa mga, hindi ko naman sinasabi na huwag kayong bumili, pero make it sure or i-cleansing nyo siya ha, kasi pwede yun na maging bad luck sa inyo. Ibig sabihin, akala nyo good fortune na siya, yung mga bibili sa mga ano ha, second hand, akala mo good fortune siya, hindi. Bad luck to. Ingat pa rin kayo, pero i-cleansing nyo kung gusto nyo talaga yun, i-cleansing nyo siya. Ingat na lang kayo ha, kasi this an old version. Tapos eto broken, di ba? Ingat kayo ha sa mga second hand na pagbili. Cleansing nyo lang kung gusto nyo. And then also, dito sa sitwasyon mo is you need to be careful when it comes sa sarili mo talaga. Mga iniinom, kinakain, make it exercise. Kung nag-exercise ka na, okay naman din yun. Tuloy-tuloy mo lang din, no? Huwag mo iboborok. Siguro minsan may mga time na minsan mag-exercise ka, magda-diet ka, minsan hindi. Exercise, diet, hindi. Pwedeng nandun sa point na yon. Or sa iba sa inyo is bakit na kailangan na rin. Okay? Sa iba. Ay, na natin to. And we have the success. When it comes sa success and the good fortune, yes, may mga successful happen. Kung sa trabaho ito, siguro mas mana-night shift ka, mahabaan yung oras mo, yung time mo, ganyan. O kung may mga bonuses, kasi we have the good fortune, there's a luck, change of fortune, kumbaga. Or may mga good luck and good karma situation. But still, the good fortune and success kasi is ito yung situation na what goes around comes around. And dito yung point, may mga sitwasyon din when it comes to success is may mga bagay ka na kailangan mong baguhin. Kung saang aspeto ng buhay mo yan, physically, emotionally, spiritually, pera, trabaho, decision making, or need to awaken para mag-success ito. O may mga bagay na need to let go ha, para mas maging magaang yung energy mo, and then good fortune is coming. Pagbabago is magaganap at mangyayari sa iyo. Sa nakita ko ito, may mga something need to recover, something need to heal. Ang nakikita ko dito, no, kung saan aspeto ng buhay mo yan. But still, congratulations sa mga successful and good fortune happen sa buhay mo. Pero sa iba sa inyo, kailangan nyo siyang i-work it out, ha? And meron kang cloud, temporary problem. May mga temporary problem ka na pagdadaanan. Pwedeng sa mga connections mo, sa kapatid, anak, magulang, karelasyon, kung sa mga nakakonect sa'yo o sa trabaho, pwedeng sa love life, mga ganyan. Kung family, something, or may mga situation, problema kasi ito eh. As in, sa iba sa inyo. Pwede sa iba sa inyo is sa pera. Ganyan. Pwede may mga pinoproblema pa kayo hanggang ngayon o may mga problem situation na magaganap sa iba. Yan. Basta wag ka lang malulusob kasi andito naman si bitter at si success na nakikita ko sa dito. Yan. Pero syempre iwasan nyo. Kasi we have the jug and broken wishbone tsaka cloud. Pag hindi nyo na iwasan at hindi nyo pabigla-bigla kayo ng sitwasyon, eh syempre problema nga ang kalalabasan niyan. Ay may dagger ka. There's a fear, worries, tense situation. May mga pag-aalala o ikaka-worried mo talaga or may mga kaba, takot, yan, mga fear situation, may mga tension ako nakikita sa'yo, no, na sitwasyon na pwedeng kaganapan na mangyari, pwedeng sa mga taong malalapit sa buhay mo, sa trabaho mo,
Kung saan man yan, ingat ka na lang. Kasi ito dark to, tamo, dark siya, oh. Tapos ito dark din yan. Sana ano, kung titingnan ko si Dagger, si Cloud, at si Jug, at si, ito, Beetle. Ito rin. Pwedeng may tao dito na nag-iisip ng misfortune sa'yo. Or ikaw, baka may pinag-iisipan ka na misfortune na sana matalbugan ko siya, sana ganito, sana malasi siya, ako yung swertihin, sana ganito, sana ganyan. Sana wag mong gagawin yun kasi magbabak yan. Kung ngayon nagiging successful ka, magbabak yan sa'yo in a timing time. As in, iniipon lang yan ni universe. Pero hoping hindi kayo ito, yun. And basta be kind. And kung sa iba naman sa inyo, kung hindi naman kayo yun, is may tao na gusto niya ma-misfortune ka. As in. Gusto niyang malasin ka, gusto niya ganito, gusto niya ganyan. Ingat. Dito sa sitwasyon, may taong ayaw magpatalo. May taong ayaw magpatalo. Pwedeng ikaw or someone who's connected sa'yo, may taong ayaw magpatalo. Ingat with the lightning. Baka ano yan, bumalik sa'yo, boom. May sounds ate. Okay, we have the blind. May mga sitwasyon na mabivision mo yung problema. Ibig sabihin, mangyayari pa lang, alam mo na. Or pwedeng ipapakita na sa yung sign. In what way? Iba-iba kayo. Panaginip, mararamdaman, instinct, gut feeling, ganyan. Pwede mga ganun. Or sa iba sa inyo is may mga awkward situation. Alam niyo naman siguro yung awkward, di ba? Yan. And then also, iba sa inyo, maybe you have a travel, pag-uusapan sa travel, malayo o malapit, o pwede naman na may taong kukonect sa'yo who is in a distance, ganyan, pwede nando sa point na yon. You're doing your passion or kinakailangan kasi meron tayong lightning, jug, broken wishbone, and cloud, no? Yan. Baka, kung sa sarili mo yan, siguro physically, baka kailangan na, di ba? Yan, sa iba sa inyo. Sa iba sa inyo may mga bagay o sitwasyon daw kayo na nasusubukan. Also, this is zero kasi, no, andun yung point of freedom. Alam mo yung point na you're starting a new beginning into your life, may mga resetting situation ka na gagawin, o may mga uumpisahan kang muli, o may pag-uumpisang muli. Halimbawa, uumpisang muli, kahit na may trabaho ka, di ba? Pero nagbakasyon ka naman. Ibig sabihin, nag-holiday ka, nagbakasyon ka ng mga ilang araw. Tapos babalik ka ulit. That's also the new beginning. Kung baga nagkakaroon ka na pagsisimulang muli or resetting again. Ay, nako, trabaho na naman. Mga ganon. O kaya sa iba sa inyo, may mga bagay do kayo na susubukan. May pagtatapos at may ending. Ingat ka, may tao na nagpapanggap. May taong mangliling lang, pangliling lang, o lilinglangin ka, or maybe this is you. Andito rin yung taong mga magpipretend, even mga narcissist, ganyan, pretending to be your friend, ganyan, courageous, pero kinukuha niya lang yung loob mo, yan, doon sa point na yun, ingat na lang kayo sa mga pangliling lang, pangloloko, mga tuso, mga cheating, ingat kayo, yan, mga doble cara, poker face, or sana hindi ikaw, yan. And then also, yan, sa mag-ingat kayo, sa sitwasyon mo, magiging moody siya, no, sa iba. Ibig sabihin, minsan okay, minsan hindi. Sala sa init, sala sa lamig. May mga ganong situation. And also, evidence. Ibig sabihin, either ikaw ito or someone na may tao ako na nakikita na naghahanap siya ng proof, naghahanap siya ng ebidensya, nag-iimbestiga siya. Ganyan, may ganon. Or pwedeng sa iba sa inyo, baka may taong naghahanap ng, hinahanapan kanya ng butas, hinahanap kanya ng pagkakamali, hinahanapan kanya ng something na pwede niya ibato sa'yo, pwedeng na, or ikaw ito sa kanya. Or sa iba naman, nahandun yung point na someone want to copy you. Or pwede ikaw may gusto kang kopyahin na tao. Halimbawa, marami kasi ibig sabihin, halimbawa, basta you want to copy with someone or may tao na gusto kanyang kopyahin. Ganon. At siguro naintindihan niyo yun, ano? Kasi ang hirap mag-explain eh. Yun. Or baka naman may hinahanapan ka ng, evidence situation. O may mga pagsisiyasat ako na nakikita sa iba sa inyo. May mga sisiyasatin ka, alamin, aaralin. Pwedeng na doon sa point na yon. And also, you have the withdrawal.
may mga rejection ka. Sabi sa inyo, may mga rejection situation, kaya pala dito si Jug, si Cloud, may rejection nga. Magkakaroon ng mga rejection, feeling stuck ka, sometimes feeling bored, ganyan, pagod, exhaustion, dissatisfaction. May mga sitwasyon na hindi mo mare-recognize, ibig sabihin, may mga bagay ka na hindi mo papansin o hindi mo mapagtutuunan ng pansin, pwedeng nandun sa point na yun. Pwedeng may mga messages sa universe na hindi mo mapapansin o mai-ignore mo kasi you're not willing to let go yung meron ka sa ngayon o yung kinakainteresan mo sa ngayon, pwedeng nando sa point na yun. Also, dito rin yung withdrawal, withdrawal and quitting, pwedeng may mga bagay na mag-quit ka na, aalis ka, ile-let go mo yun, or magkakaroon ka ng awakening or magigising ka sa isang sitwasyon mo sa buhay mo na kailangan na pala. Pwedeng nando sa, or para magkakaroon ka ng awareness na. Yan, may gagawin si universe sa buhay mo or sa iyo, si universe o yung mga angels mo para magkaroon ka ng awareness, awakening, or change of decision, or may mga bagay na kailangan mo i-let go. Yeah, parang basta may gagawin sa iyo si universe na ganong sitwasyon. Mararamdaman mo naman yun. Kaso, syempre, kung tulad nga sabi ko sa'yo, baka ikaw yung mag-reject, hindi mo pansinin, di ba? It's your choice pa rin naman dito sa situation na to. Sa nakikita ko dito. May mga sitwasyon na you feel freedom, parang alam mo, yung parang mabigat pa rin yung loob mo. Sa iba sa inyo, siguro yung may mga bagay na hindi mo pa ma-let go, you're still holding the situation, pwedeng nahando sa point na yun, or pwede rin naman na nagkakaroon ka ng controlling when it comes to your emotions, pwedeng nahando sa point na yun. Kung sa pera to, mag-ingat ka. Kailangan mo magsiyasat kasi pwede kang maloko. Okay? Kung sa relationship yan, kung lalo na kung nakilala mo lang siya by the internet, di ba? Nasabi niya wala na sila, pero ingat ka, baka mamaya you are the choices. At maloko ka. Magsiyasat ka. Iba sa inyo, bulag-bulagan effect ha. Ibig sabihin, nagtatanga-tangahan kung may mga third party or ikaw yung gumagawa ng third party, o wow. Well, kayo na lang din yun. Ate, pinaproblema mo pa. Hindi, basta wag ka lang, wag mo kakalimutan yung sarili mo. Okay? Sa iba, sa inyo. Yan, may mga tao na hindi pwedeng pagkatiwalaan ha. Ingat kayo. Wag nang ulitin ang dati. Kailangan mong lumaya sa sitwasyon. Andito ka kasi, Bumili kayo ng bahay, lupa, o may mga connection kayo sa bahay, lupa, territorial, mana, parang may mga connection situation doon. O pag-uusapan. O baka nagbebenta ka ng bahay, lupa. Kuha tayo ng tatlo nito, Pisces. Ang dami naman ate. Oo nga eh. Tatlo nga lang. Oy, meron kang dalawang 6 and 4. Meron kang Pisces o Aquarius. Okay, dito tayo sa una. Corset. Okay, nandito yung point na magkakaroon ng mga paghihigpit this time. Or pwedeng kailangang maghigpit this time. Pwedeng nandun sa point na yon. Or pwedeng may mga sitwasyon na sana wag kang maghipit, di ba? Or may mga pagkagipit na sitwasyon. Marami ibig sabihin kasi ng pagkagipit. Pwedeng may taong gigipitin ka or may taong gigipitin mo siya, or pwede naman may mga situation na maghihigpit ka lang talaga, di ba? Or magpuput boundaries ka, magli-limitation ka, pwedeng nandun sa point. Or pwedeng nandun ka sa point na mas magkakaroon ka na ngayon ng rules and system. Pwedeng sa trabaho mo, di ba? Baka mamaya mas naghihigpit na sila, o kaya kung nasaan bansa ka, baka mas naghihigpit na sila, mas nagbabago yung mga rules and sistema nila, pwedeng nandun or pwedeng ikaw, kung sa sarili mo, yan. And then also, is nandito rin yung point na may mga tao na either ikaw ito, no? Parang may tao kasi ako nakita na iintindihin niya yung sitwasyon. Para mas magiging more understanding yung tao na yun. Pwedeng ikaw ito ha, or someone. Yun. Or pipilitin niyang intindihin yung sitwasyon na mga kaganapan in life. And also, andito rin yung point na meron ako nakitang support eh. Either may tao na hihingi ng suporta sa'yo or tulong, or ikaw sa kanya. O may
tutulong sa'yo o susuporta sa'yo or ikaw sa kanya, vice versahin mo na lang. Yun na nakikita ko dito. And then also, may mga travel nga iba, no? Maybe you have a travel, malayo man o malapit, pero sa iba sa inyo, kung wala kang travel, shifting to. Ibig sabihin, magkakaroon ng shifting sa buhay mo. Sa trabaho mo man yan, sa love life mo man yan, sa negosyo mo man yan, sa pera mo man yan, o sa sarili mo man yan. Pwedeng nandun sa point. Kasi nandito ka na. Baka nga iba sa inyo is, mas magpo-focus kayo for your diet, sa iyong posture, ganyan. O baka kinakailangan na rin, ano? Kasi baka mamaya medyo nananaba-naba na kayo. Tulad ng sabi ko kanina, yun. May tao dito na ano, no, medyo stricta. Okay, dito tayo sa situation and then yun nga, may mga biglaang magaganap o mangyayari na ano, parang speed up na overcoming situation. Yun na nakita ko sa'yo dito. Lalaya ka daw sa sitwasyon. Dito nga siya, no? May paglaya sa isang sitwasyon o sa sitwasyon, pwedeng hindi ka rin din magpapatrigger o magpapabother. Pwedeng na daw sa point na yun. Or pwedeng boundaries or distance nga talaga sa iba. And syempre, may mga bagay na parang hahayaan mo na lang or maybe you leaving behind or ile-let go or kinakailangan, 'di ba, sa iba sa inyo or nandoon yung point of um parang bahala na situation. Hinahanapan ko kasi yung words eh. Yun, bahala na situation. May ganon. Ako na nakikita dito. Sana hindi ikaw. No? Yun. And then also, meron kang 6, we have the 5, 6, oh. May achievement ko talaga. Magkakaroon ng mga getting together, ano? Siguro may mga pagkikita ng mga old friend or old connections or kung halimbawa may tao na kumonect na talaga siya sa'yo, muli kayo magkakaroon ng connection. Sa iba naman sa inyo is magkakaroon daw ng growing or parang mas magiging close ka sa taong nakakasama mo ngayon. Yun nakikita ko dito. Or pwedeng iba dito is, yun nga, ano, sa closeness situation ako nakikita. Baka naman magkakaroon kayo ng mga ano, ng mga chilling out, no? Yan. Sa iba sa inyo. Meron din ako nakikita dito na meron daw na situation. Sa iba kasi, if this is a relationship, kasi we have the 0 eh. Ibig sabihin, may tao sa nakaraan na gusto niya magkaroon ng resetting sa'yo. Ibig sabihin, may babalik. Yun nakita ko. May pabalik. Or pwedeng ito is, or pwedeng sa iba sa inyo, babalik ka sa nakaraan. May babalikan ka sa nakaraan. Yun. Also, there's a new beginning happen into your life. Sa iba sa inyo, magkakaroon kayo ng revisiting with sa past situation, relationship man yan, good or bad, yan, marirevisit mo daw or maaalala mo yung mga nakaraang sitwasyon. Yun ang nakikita ko dito. Yun ang sabi. And then also is new beginning, ibig sabihin may makikilala kang taong bago o makakasalamuhang tao. Or kung bago kayo nagkakilala nito, kaibigan mo man yan, karelasyon, mas mararamdaman mo yung closeness nyo. Yun ang nakikita ko sa iba sa inyo. Kung this is the past relationship or in relationship, may tao kasi na very playful eh. Hindi ko alam mo, sana hindi ikaw ano, pero there's a person na napaka very playful niya. Sana kung dito to sa love, no, medyo ingat ka na lang, no? Kung LDR kayo, medyo ingat na lang din. O kaya is kung this is the past, syempre learning from the past, no? Ingat na lang din. Kasi may breakup and withdrawal din ako nakikita sa iyo eh. Pero alam mo, sabi dito, matuto ka daw sa nakaraan. Sabi dito, kung saan man yan. Sa relationship, sa pera, sa business, basta matuto ka daw sa nakaraan. Kasi possibility mangyari ito sa iyo muli. May mga sitwasyon kasi na may mangyayari. Nangyari na to, mangyayari to muli. May mga sitwasyon daw na gano'n. Ingat ka na lang.
kung saan aspeto ng buhay mo yan. Tsaka basta wag mo nang gawin yung nakaraan. Okay? Arigatou namaste, God bless.